sa inyo dito ang minsan naranasan mo na maging leader? Cheerleader. Meron na? Tep, seryoso? Naging cheerleader ka? Wow, todo. Wow, talaga? Wow, ang taray. Sino sa inyo ang naging class president? Wow naman, mga radicals namin. Sino sa inyo dito ang naranasan niya na merong grouping sa school? At bakit pa sa dinami-dami ng tao, ikaw ang napili? Yung mukha mo pa lang kasi mukhang leader na eh. It feels good to become a leader. When I became a network leader, it felt good. Network leader. Network leader. Nakumpleto ko na 12. Leader. It feels good. It feels good. Pero alam niyo ba, ang pagiging leader, laging karugtong na lang siya nung medyo ending na part. When you prove something, it feels good to become a leader. But when you first started becoming a leader, I know na lahat tayo ay may kabog sa dibdib. Kapag ikaw ay na-assign maging leader, sino dito ang feeling mo, pagkasabi sa'yo, mag-lead ka na ng Spice Group, kaya ko yan. Kayang-kaya ko yan. Pero sino sa inyo, sinabi sa leader nyo, mag-open ka na ng Spice Group mo. Pero unang reaction mo ay, kaya ko po ba? May ganun ba sa inyo? Kaya ko na ba? Am I really a leader? Kaya ko ba talaga magsalita? And this time, we'd like to discuss that. Gusto natin talaga mag-arise sa atin kasi marami tayong tatrabahuhin. And last night, sa G12 immersion, sa first immersion natin sa church, nagting talaga sa akin yung sinabi ni Pastor Aline. Sabi niya, ang daming tatrabahuhin. The harvest is plentiful, but the workers are few. And we need leaders to arise in this church. Tell to your neighbor, we need you. Tell to your other neighbor, the church needs you. Sabi mo sa sarili mo, rise up, leader! Palabasin niya, kausapin mo yung sarili mo, rise up, leader! We want the leader in us to arise in Jesus' name. Genesis chapter 1, verse 26, it says, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Verse 27, So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Listen to this. Verse 28. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves in the ground. Alam nyo, mga anak, since the very beginning, our assignment was to rule over the earth. Amen? Come on, I want to hear a louder amen than that. Amen? Since the very beginning, mga kapatid, Genesis chapter 1 pa lang, ang plano talaga sa atin ng Lord ay mamuno, mag-rule. At ang amazing dito, ang pag-rule natin ay hindi lang basta-basta rulership, but we were tasked by the Lord to rule over the kingdom dito sa earth. Ang sabi dito, mag-rule daw tayo sa fish of the sea, mag-rule tayo sa birds of the air, over all the livestock and everything that moves around above the ground. Hindi ito ibig sabihin nakakausapin mo yung mga fish, isa-spice group mo yung mga fish. Hindi ganun ibig sabihin ng rulership dito. But ang rulership na pinag-uusapan natin dito, ang sabi ni Lord, Genesis chapter 1, tayo ang bahala sa mundong ginagalawan natin. At minsan nakakasakit isipin na kung bubuksan mo yung mata mo at ano na ba nangyari sa mundo natin, kung ano man ang itsura ng mundo natin dahil yan sa rulership natin. O dahil maaari kung hindi tayo nag-rule sa ating mundong ginagalawan, kaya nagkaganyan yung earth na ginagalawan natin. So, depende sa iyo, are you happy with the earth you're living at? Pag pumunta ka ba sa Bikutan Market, masaya ka ba na ikaw ang ruler nun? Ang sabi ni Lord, rule over the earth. Masaya ba tayo sa amoy ng bikutan? Masaya ka ba sa amoy ng CR ng PUP? Rule. Earth nga ang pinaparule sa atin. Minsan, campus lang natin, tingnan natin.
campus. Kasi tayo binigyan ng assignment ni Lord eh. Tingnan natin yung Ilog Pasig natin. Ang sabi ni Lord, tayo ang ruler dyan. Tao ang ruler dyan. Ano itsura ng Ilog Pasig natin? Tayo ang rulers. Kaya when I was reading the Bible, sabi ko, Lord, grabe ka naman. Ang laking assignment naman pala po talaga na binigay niyo sa amin. Imagine ruling the earth. Lahat na nakikita natin tayong rulers niyan. At ang very exciting dito, sa verse 28, ang sabi dyan, be fruitful and increase in number. Magkapatid na magkapatid. Ang leadership at ang multiplication. You cannot multiply if you will not rise up as a leader. Hello? Who among you here wants to multiply? Sino sa inyo, ang alam mo yung vision, ramdam na ramdam mo at gusto mo ikaw din, magmumultiply ka ng sangkatutak. If you want to multiply, the leader in you has to rise up. Alam nyo, meron tayong isang illustration na palagi napapakinggan. Ang isang pagawaan ng sapatos, pag tumigil na siyang gumawa ng sapatos, ano nangyayari? Anong ginagawa? Kunwari, pagawaan ng sapatos. Hindi na siya gumagawa ng sapatos. Anong gagawin doon sa paggawa ng sapatos? Sasara na lang, di ba? Sa company namin, merong ganong, ay, wag niyo muna pakita yan. Ay, ako lang pala nakakita, sorry. Okay, so, kunwari sa company namin, kunwari malaki, ang expectation sa amin ay mag-produce ng at least 55 million units per week. So, yung ginagawa ng produkto, dapat at least 55 million. Kapag bumaba kami doon at kapag hindi namin na-produce yung ina-expect sa kumpanya, maaaring ilipat na lang. Gawin na lang sa China na lang yan, sa Vietnam na lang yan. Kasi kapag yung purpose sa pagkakalikahasi ay hindi mo ginagawa, maaaring i-shut off ka na lang. And again, in Genesis chapter 1, we were created by the Lord. Nung kinreate tayo ni Lord, kasi sabi niyo, walang magro-rule sa earth eh. We were created by the Lord to rule over the earth. At anong gagawin natin kung yun yung purpose natin? We should do it. We should do it. Maybe a lot of us here are just afraid of doing the assignment. Minsan takot tayo mag-lead, lalo na sa malalaking roles. But let's read what the Bible says about our leadership. Point number 1, are you ready? May 3 points lang si Ate Je. Point number 1, you are not too small for the big assignment. Let me say it again. You are not too small for the big assignment. Some of us are afraid to lead because we think we are too small for the big things. Natatakot tayong matawag na leader. This is sad because this is the complete opposite of what the Bible tells us. The Bible tells us that we are leaders. And if you think that you are very small for this big assignment, nakakalungkot siyang isipin. When you hear about sermons about leadership, ano ang reaction mo? Leadership seminar? Para yan sa leader ko. Para yan sa mga pastors ko. Para lang yan kila ate at kuya na tumatayo. Totoo kaya yun? Tingyo. But when you hear about leadership, you should be telling yourself, leadership seminar ba? Count me in. I am in. Leader ako eh. Come on! Is anyone hearing me? Kapag nakakarinig ka ng salitang leader, huwag mo isipin na ibang tao yon. Sabihin mo sa sarili mo, ikaw yon. Ikaw yung leader niyan, and you are not too small for the big assignment that God is giving us. Let me share with you an example in the Bible. At hindi ka nag-iisa. In Exodus chapter 3, nabasa na natin ito. Sino nagbabasa ng Bible Reading Challenge? Taas nga kamay, mga nakakasunod pa. Wow, very good ha. Sana lahat tayo nakakasunod sa Bible Reading Challenge natin. Fresh na fresh ito. Merong storya tayo nabasa. Sa Book of Exodus chapter 3, sino ang bida doon? Lakas nyo. Si Moses. Alam nyo si Moses, medyo pag binabasa ko siya, feeling ko nagbabasa ako ng comics eh. Feeling ko nagbabasa ako ng storya ni Captain America. Yung Captain America na nagsimula siya ng liit-liit ng tingin niya sa sarili niya. Ang sabi dito ni Moses, isang araw nakita siya na isang umaapoy na puno.
Sabi, ano ba yung umaapoy na puno yun? Mapuntahan nga. Pinuntahan niya. And there, God spoke to him. And sabi niya, Moses, Moses, kinausap siya ng Lord. And sabi sa kanya, take off your sandals for the place you are standing is holy ground. Nagulat siya kasi nakita niyang puno, umaapoy pero hindi nasusunog. Saan ka naman nakita na may apoy, hindi nasusunog? Okay? Sa Bible lang yan. Si Lord lang ang kayang gumawa niyan. Tapos sinabi doon ni Lord, Moses, nakita ko na naghirap ng masyado ang mga anak ko. Naghirap ng masyado yung mga angka ni Abraham, ni Isaac, and Jacob. Kasi kung natatandaan yung story, di ba? Napunta sila doon kasi nagkaroon ng tagutom. Kaya si Joseph, dinala sila doon sa bansang Egypt para makakain sila. And during that time, bilib sa kanila yung Pharaoh. Syempre, namatay na yung Pharaoh, na love yung mga taong yon. May pumalit na ibang Pharaoh. At yung Pharaoh na yun, sabi nila, dumadami na itong angka ni Abraham, Isaac at Jacob. Mga salta lang naman siya doon. Ang ginawa nilang alipin yung mga Israelita. Ginawa nilang alipin yung mga pay siguro nila, tagagawa ng bahay nila, tagalaba, tagaalaga ng bata, etc., etc. Nag-alipin na awa na si Lord. At ang pinag-uusapan natin dito ay libo-libong tao. Ang sinabi ng Lord sa kanya, Moses, gusto ko kasing iligtas na yung mga anak ko Pinili ko kasi kayong mga angka ni Abraham, Isaac, and Jacob Gusto kong palayain na kayo sa kamay ng mga taga-Egypt. Anong sinabi ni Moses? Anong naging reaction niya? Alam si Moses, napakaliit ang tingin niya sa sarili niya. Ang tingin niya sa sarili niya, hindi niya kaya. Ang ginawa ni Lord, ganun sige, ganito. Ano yung hawak mo? May hawak siyang baton. Baston. Ang baton yata pang majorette. Baston. May hawak siyang baston. Ang sabi niya, itapon mo yung baston. Tinapon ni Moses. Ano nangyari sa baston? Naging ahas. Nagulat si Moses. Ang baston, naging ahas. Ang sabi ng Lord, sige, kunin mo ulit yung ahas. Pagkakuha ni Moses, naging baston ulit. So kapag nagkakita kayo ng ganong milagro, at talagang nakita nyo, si Lord nakakausap nyo, maniniwala na ba kayo? Ako feeling ko maniniwala na ako kasi biro mo may miracle, di ba? Nakita mo na talagang milagro Pero si Moses, alam niyo kung gaano kalit ang tingin niya sa sarili niya? Talon tayo sa Exodus chapter 4. Grabe ang tingin ni Moses sa sarili niya. Ang sabi sa verse, let me read Ang sabi sa verse 1, paano kung hindi sila maniwala, Lord, sa akin? Paano kapag hindi sila makinig sa akin? Etong Moses na to, sa totoo lang, nakita na niya Nakita na niya kumilos si Lord Pero ang tanong pa rin niya, paano pag hindi sila maniwala? Parang ang liit na masyado ng tingin ni Moses sa sarili niya. Verse 10, alam niyo yung sabi ni Moses sa verse 10? Pardon your servant, Lord, Lord, sorry, in Tagalog, parang ganito, Pero I have never been eloquent. Dati hindi naman ako mapalasalita. I am slow of speech and tongue. Sino dito ang aminado ka? Feeling mo, hindi ka naman masyadong magaling magsalita. Yung kunwari, papahawakan kita ng microphone ngayon. Feeling mo, hindi ka masyadong magaling magsalita. Honest lang. Honest lang. Yan, honest lang tayo. Sadyang ganyan, iba nga, meron pa nga phobia yan, di ba? Yung, stageophobia ba tawag dyan? Yung takot mapunta sa stage. Yung kapag napunta sa stage, yung nanginginig na, hindi na alam ang gagawin. Si Moses, sabi niya gano'n, Lord, bakit ako? Hindi ako marunong magsalita. Hindi ko alam kung paano niya sinabi yun. Siguro mautal-utal pa siya na sinabi niya kay Lord. Tapos sinabi ng Lord sa kanya, huwag ka matakot. Kasama mo ako. Alam mo si Moses, ganito kalit yung tingin niya sa sarili niya, Sinabihan na siya ni Lord na sasamahan siya. Verse 13, inulit pa niya, Lord, sorry pero iba na lang. How many of you here consider yourself as small as Moses that sometimes you are tempted to say na, Lord, ako? Magsa-spice group? Lord, iba na lang. Yung kadosi ko na lang. Hindi ko kayang mag-lead Lord, ako nga sa school hindi naman ako magaling. Yung class president na lang namin. Lord, yung grammar ko mali. Hindi ako marunong mag-Ingles. Kay Sir Brofar, bagsak ako. Hindi ko maintindihan kung kailan gagamitin yung past, present, participle, whatever, hindi ko na alam. Principle. Ano ba tawag doon? Past tense,
Anong tawag doon? Hindi ko na alam. Past, hindi ko talaga maisip. Past participle? Ano yun? Participle? Ano ba yan? O, kita nyo? Hindi porket nagsasalita sa unahan, kabisado, hindi ko na nga maalala eh. Ano ngayon ko hindi ka marunong magsalita? Si Moses, ganun din yung tingin niya sa sarili niya, ang liit-liit. Up to the point that he said, Lord, iba na lang. But you know what? Kung ano ang sabi ng history through the Bible, in the later chapters na masusumpungan natin, Moses was able to bring all the people out of Egypt. This same person who thought that he was too small for the big assignment, siya din naman yung ginamit ni Lord para makalaya yung mga Israelites sa Egypt. Now, I'm telling you this, no matter how small you think you are, just like Moses, pag may binigay sa yung assignment si Lord, He will do it through you. Walang iba. Ang kailangan mo lang gawin, you say, yes, Lord. Eventually, Moses said, sige na nga, yes, Lord. Because deep inside God's mind and God's heart, alam naman yan, it's not Moses, it's about Him. Ang gagamitin lang niya, si Moses. Pero si Lord pa rin yung kumilos sa buong bayan ng mga Israelita. And I'm telling you this, kung ano man ang malaking assignment ang ibigay sa inyo ng leaders inyo this 2015, it is not just about you, it is about God. All you have to do is say yes to God. Just like Moses, don't you ever think that you are small. Kasi kay Lord, He has big things for you. Just like Moses. Si Moses, libo-libo ang inaki niyang tao. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw din, libo-libo. And that's not impossible. Sabi kasi yan sa Bible. At ang sarap ang hawakan na kung sino yung Lord ni Moses, siya din naman yung Lord natin. Amen? He's the same yesterday, today, and forever. If He was able to use a nobody na naging somebody na hanggang ngayon pinag-aaralan natin, sikat na sikat si Moses, He is the same God who is at work at us. Siya rin yung Diyos na kasama natin, na magro-rule over the fish of the seas, the birds of the sky, and everything. Siya rin yung kasama natin. Sarap sa pakiramdam, di ba? Na yung Lord na kayang gumawa nito, siya yung Lord din natin. In Isaiah chapter 41 verse 10, ang sabi doon, fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. This is just one of the many verses in the Bible that speak about God's assurance that He is always with us. Kaya, wag tayong matakot. I always tell myself, wag kang matakot, Je, for God is with you. And I'm telling you this, wag tayong matakot. Ano man yung hamon na kakaharapin natin, God is with us. Amen? Come on, amen? Amen. Point number 2, are you still there? Point number 2, you cannot delay, be a leader today. Let me say it again. You cannot delay, be a leader today. Alam nyo, sobrang kailangan tayo ng mundo natin ngayon. At kailangan talaga natin ipamuhay yung Genesis chapter 1 verse 28 na binasa natin. Very hurting. Sobrang sugatan ang mundong ginagalawan natin ngayon. I hope na hindi kayo nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan. So kung ano ang nangyayari sa paligid natin. You heard about the 44 heroes natin who became our instant heroes doon sa naging war, doon sa mga kababayan natin. Iisang bansa tayo, but we are so divided. Iisang lahi tayo, pero hindi tayo nagkakasundo. It's a very hurting world. I hope na nababasa niyo ba ngayon tungkol sa mga ISIS? Yung pag-atake ng bansang Jordan? Come on, open your eyes, mga anak. The world is so hurting. Even if you look at your friends,
Baka meron sa inyo mga may kaibigan na hurting. Your friends need you. Your families need you. Yung community ninyo, kailangan kayo. Everyone needs us. Paano na lang kung hindi natin titindigan yung calling natin of becoming a leader? Paano na lang sila? Sino ang tutulong sa kanila? We often blame our government. I blamed our government. Hindi ko lang siya pinopost sa Facebook. But I was so blaming the president. Kagaya ng marami sa inyo, or baka hindi lahat sa inyo, hindi ko rin maintindihan yung mga desisyon na parang malamyang desisyon na ginagawa ng government natin. I blame the government. Ang dali-dali magturo eh. Pero alam nyo, deep inside my heart, sinasabi ko sa sarili ko, instead of just blaming, instead of just pointing fingers, alam nyo, sabi sa Genesis chapter 1 verse 28, tayo dapat yung mag-rule eh. Sangkatauhan. So it's not just blaming the government. I am sure, ibang usapan yan. Nangangarap tayo na meron sanang isang matibay talaga loob, yung talagang God-fearing man of God, na talagang one day tatayo sa position na yan. One day, it will happen. One day. But meron tayong assignment ngayon. Si Ate Jai galing Malaysia. I was there for 3 weeks. Nag-stay ako ng 1 week sa Kuala Lumpur. Yung Kuala Lumpur, siya yung capital city ng Malaysia. And then for 2 weeks, I stayed in what they call Seremban. Yung Seremban, para siyang Bulacan, para siyang Batangas, probinsya siya. Pero Seremban is very beautiful. It's very peaceful. Pag lumalabas kami doon ng gabi, kakain kami sa karinderya doon, hindi ka matatakot kahit foreigner ka. You will just walk around. Tapos feeling safe ka talaga. Ang linis ng daan, ang lawak ng kalsada, may greeneries, may mga mountains, asensado ang kanilang infrastructure, maayos talaga silang lahat. At alam nyo, Malaysia dapat ang ka-level ng Philippines eh. Did you know that once upon a time, mas mayaman tayo kaysa sa Malaysia? Once upon a time, history, mas mayaman tayo sa kanila. We were ahead of them. Pero ngayon, ang laki ng angat nila sa atin. They have their own issues. Matindi din ang graft and corruption sa kanila. Pero kita mo na angat sila. Kita mo na lamang sila sa atin. Alam nyo, meron ako doong office mate. Nagtatanong siya na kung may kakilala akong pwedeng ipasok sa kanya na maid. Sabi ko, bastos to, no? Sa akin nagtatanong, no? Kasi alam nyo, ang Malaysians, ang hanap nila na helper sa bahay, either Filipinos or Indonesians. Yun lang. Pero wala silang kapwa Malaysian na helper sa bahay. Sakit, di ba? Nakaka-hurt, di ba? Pero yung mga, kunwari yung mga trabaho sa hotels, mga ganyan, mga housekeeping, mga Malaysians, tinatanggap nila yon. Ang sakit, kasi ganun yung tingin nila sa atin. So, nandun ako for 3 weeks because of work. Kung meron man akong tinake advantage doon sa moment ko na nandun ako, it was my moment with the Lord. My best devotions yet happened in Malaysia. Talagang sarap na feeling na nalulungkot ka, pero nandun si Lord. Laki-laki ng kwarto mo, imagine nyo, ang laki-laki ng kwarto, tapos 2 kama na queen bed, mag-isa ako, di ba? Lungkot-lungkot. Tapos I have all the luxury of just worshiping, yung worship songs ko buong gabi, siya yung pinapatugtog ko. Kasi takot akong i-turn off, kasi mag-isa lang ako, duwag lang pala. Tapos, I was worshiping the Lord. Noong nabalitaan ko, parang may nag-post sa inyo, nakalimutan ko sino. Si Yani ba yun? Nag-post sa Facebook. Sino ba yun na you had a moment of kneeling down before the Lord ng Iraq? Tama ba? Ginawa niyo ba yun? Basta may nag-post eh. Yani, ikaw ba yun? Ay, ikaw yun. Naingkit ako. Sabi ko, lumuhod sila. Lumuhod din ako. Ginaya ko kayo. No Thursday night before I slept. I knelt down before the Lord. That was my best time. I sought the Lord. Pinasmile ako ni Lord nung time niyan. Kasi hurting ako, biro na sa Malaysia ako, narinig ko yung mga balita dito, pinasmile ako ni Lord. Tumira ako doon sa isang high-end na hotel doon sa Kuala Lumpur. Tapos sa Kuala Lumpur, ang mga housekeepers, Malaysians. Sabi ko, Malaysians, Filipino. Okay. Can you please wash my laundry, please?
Inutusan ko, ha? Tapos, sabi ko pa, can you just please change the blanket of my bed? I want it very straight. Please make it clean, okay? Inutusan ng Pilipino. Hindi naman ganun kataray. Pero totoo, parang feel na feel ko na Pilipino ako at merong Malaysians na nagsisilbi, naglilinis ng kwarto ko. Kasi minsan na-share yun ni Pastor Oriel. Pangarap niya one day, driver niya Amerikano. Pangarapin din natin yun one time. So doon I had a chance, 3 weeks lang. Meron akong helpers, mga Malaysians. Okay? At noong time na yun, I was there because I am a leader. I was there in Malaysia because I have an assignment. I went there for a very important assignment. I am leading a team that will support the entire Asia, lahat ng factories namin sa Asia, sa biggest IT project ever na naaprubahan ng management ng IT. It's worth millions of dollars. That position was not given to any of my Malaysian colleagues, mind you. And I praise God that that position was given to a Filipina. Hello? Isang Pilipino. Pwede namang Malaysian na naman na mag-lead. Pero hey, someone has to stand up and say, "Oy, Pilipino naman. May matinding leader dito, may malupet na leader dito. Pansinin niyo kami. Kami ang magli-lead ng Asia." And that happened. That happened. So, kung hindi ako nagpa-train sa church, if I did not make myself available for training dito sa church, I first became a leader sa church before I even became a leader sa factory, sa company namin. Kung hindi ako nagpa-train sa church, I will not be a manager sa office namin. And if I did not make myself a very good manager hindi tayo mabibigyan ng chance na isang Pilipina na mag-lead ng Asia. We will not be given that chance. But I am challenging you. Si Ate Je, kagayo nyo rin. Normal ako, Pilipinong tao, na minsan hindi marunong magsalita, na minsan unang beses nag-lead ng worship, na si Kuya Atan. Grabe, si Kuya Atan, kinakabahan daw siya nung itsura niyang yun. Pero kami ni Kuya Ramil, nung unang beses kaming mag-lead ng worship, sorry for the word ha, pero talagang nadjebs talaga kami. Tuwing tatayo kami, maglolokong kami, sakit ng tiyan ko, Daddy. Kasi pag kinakabahan na kami, pag maglilid na kami ng worship, kung ano yung nararamdaman namin sa sikmura namin. We were like you, na hindi rin marunong magsalita dati. Hindi rin naman kami marunong tumayo dito. But we made ourselves available. Nagpa-train kami at sinabi namin sa sarili namin, "Leader, arise in Jesus' name." And God honored that prayer. And who we are today is just because we said yes to Jesus. So we're challenging you. Ano man ang hamon na ibigay sa inyo, say yes to Jesus and do not delay it. Be a leader today. Today. Sabihin mo, today. Wag na natin ipagpabukas yan. 1 Timothy chapter 4, verse 12. Do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Alam nyo, huwag niyong hayaan na maliitin kayo. Don't let anyone look down on you because you are young. Kaya nga you have to be a leader today, kahit young ka pa. Today is your moment to become a leader. Point number 3. Ready? Nandiyan pa kayo? Okay. Point number 3. Follow the leader, 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 follow the leader. Yan. Yan ang point natin. Wala ko maisip. Follow the leader, 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 follow the leader. In Hebrews chapter 13, verse 7. Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Ang sarap isipin no kung hindi tayo feeling confident na feeling natin baka hindi natin kaya, baka ano ba ang gagawin ko, paano ba ako mag-start. If you don't know how to start, if you don't know what to do,
kung nangangapa ka at talagang first time ka, VIP ka sa pagiging leader, ang sarap isipin na merong isang sikreto na shinare sa atin si Lord. Sa kanyang salita na binasa natin, all we have to do is follow the leader. Consider, sabi dyan, consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Paano ka ba nililid ng leader mo? Gayahin mo siya. Paano ka ba kinakausap ng leader mo? Gayahin mo siya. Because by imitating your leaders, hindi mo namamalayan, ikaw rin nagiging leader na. Let me share to you another story. Si Ate Annabel nyo, nandiyan ba siya? Ayun, si Ate Annabel nyo. I think okay lang naman to i-share. There was a point in their life, many years back, na sila ni Kuya Toto ay talagang nag-struggle financially. Okay lang, no, Annabel? Okay lang yan. Ngayon lang nagpaalam. Nag-struggle talaga sila. And aminado yun. Yun ay noong sobrang bago pa silang Christians talaga nun. I think mga less than a year silang Christians. And we were there for them, helping sila kung ano yung sitwasyon nila. So, pag kailangan tulungan, ipagpe-pray namin kay Lord, tapos aabutan namin sila ng tulong sa kanila para maitawid yung buhay. Alam niyo yung ibig sabihin ng ganun, ano? May mga taong kailangan maitawid yung buhay, na kailangang tumulong ka kasi kung hindi tatawid yung buhay. Nagets nyo? So may ganong klaseng pagtulong na kailangan gawin. And during that time, talagang we were so willing to stretch out at extend yung wallet namin para sa kanila. Tapos we always tell this to them, na sino-sino pa ba magtutulungan? Sino pa ba ang lalapitan mo? And we always tell them na kaya mo yan. Aahon ka rin, malalagpasan mo yan, etc., etc. We were teaching them. Period. Natapos yun. Praise the Lord. Natapos yung season na yun. At I cannot remember a time for the past 2 years na or 3 years na lumapit sila ulit sa amin para humingi ng tulong. Praise God, no, Annabel? Never nang naulit yun talaga. Never nang naulit. And meron silang isang Spice Group member ngayon. Yung Spice Group member nila ay kumikita ng minimum. Meron 3 anak, 4. May 4 na anak na kumikita ng minimum. At nasumpungan ko, nakita ko na lang si Abel at si Toto, na ginagawa na nila ngayon yung ginawa namin sa kanila dati. So natuwa ako, tapos kanina shinare ni Annabel, yung sinabi niya doon sa miyembro nila, sinabi niya, kaya niya, malalagpasan din natin yan. Huwag kang susuko, ganyan. Tapos sabi ko, Annabel, parang narinig ko sa yung sarili ko. Those were the same exact words na sinabi ko sa'yo dati. Ginagaya mo na, ikaw na ngayon yun. Alam niyo kung ano yung sikreto? Gayahin mo lang yung leader mo. Paano ka kinofort the leader? Alam niyo, sa totoo lang, minsan, kahit hindi ko kabisado, yung structure natin, ng pagkaka-G12 natin, yung 12, 1, 4, 4, ganyan. Pero makita ko lang yung mukha mo at kung paano ka magsalita. Kaya kong masabi sa ilan sa inyo kung sinong network leader nyo eh. Kasi ginagaya nyo eh. Kunwari, kapag merong isang miyembro na nag-post sa Facebook na sinabi niya, I love, love, love. Sinong network leader nun? Ha? Chris Aquino? Hindi siya taga-ICC pa. Ako kapag kaloka. Iba siya. Love, live, life ba yun? Live, life, love. Whatever. Iba siya. So kapag may nakakita ako ng post na love, 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 ganyan. Alam ko na network ni Ate Dang yun. Kasi marka nila, tama ba? Parang palagi sila sabi, may ganun eh, love, 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 basta ganyan. Tapos hanggang sa ultimong tuldok, alam mo kung kaninong network siya. Kapag mahilig mag-selfie, kaninong network leader? Kay Ate Isa, di ba? Perfect. Kasi gaya-gaya tayo. At yun yung gusto natin mangyari. Kung sino ang network leader mo, ginagaya mo. Ganun lang naman yun eh. And ang ginagaya naman namin, ay yung network leaders namin. So if you think we're pretty, it's because our network leader, our pastor is pretty, di ba? Gaya-gaya lang talaga yan. Kapag ang leader mo,
Kapag ang leader mo masyadong maalaga, feeling mo yung leader mo masyadong ma-express ng love through letters, mga ganyan, mga kung ano-anong buting-ting, masusumpungan mo yung sarili mo, yung mga miyembro mo, ang hilig din magsulat. May mga love notes din, ganyan-ganyan. Kapag ang leader mo, napansin mo, very organized, mahilig mag-excel, mga miyembro, hilig din mag-excel. Ang galing, di ba? Ang galing talaga. And that's the pattern that we're observing sa church. Follow your leaders and you will never go wrong. And your leaders continuously ask God, Lord, help us. Kasi sinusundan kami. So we imitate our leader as you imitate us. We imitate our leader. Si leader, ini-imitate yung leader niya at yung leader niya. As we all imitate Christ. So gagayahin lang natin. So nakakatakot bang maging leader? Gagaya ka lang pala di ba? Alam niyo, hindi masama. Alam niyo, minsan kasi dati, naisip natin na kapag gaya-gaya ka, wala ka originality, ganyan, parang corny mo. Pero mabuti na lang sa G12, ang turo sa atin, copyright. You have the right to copy. At tayo, gustong-gusto natin ang kumokopya. And it's very okay for G12 na maging kopya-kopya tayo, gaya-gaya tayo. Amen? We are very excited to see each one of us arise in the calling that God has given us. Say to yourself again, I am a leader. I am the head. I am not the tail. I will rule the earth. I will subdue it. I am a leader. Yes, you are. And we seal it in Jesus' name. And remember, this church needs you. Tingnan niyo kung kami-kami lang na nagtatrabaho dito, kaya ba namin to? Tingnan niyo kung ang IRAC, si Pastorita Isla at si Pastor Alin lang ang nagpapatakbo. Tingnan niyo ano magiging itsura ng IRAC natin. Tingnan niyo. Kahit magaling silang leaders, pero kung dadalawa lang sila, I don't think we can fill that place, yung TC Auditorium. Pero dahil meron tayong great leaders, na meron pang great leaders under them. At kayo yon. Kaya tayo nakakagawa tayo ng mga malalaking bagay. We need you. Come on, rise up. And please do not delay. Kapag kayo nagpapatumpik-tumpik pa, at sinabi mo sa sarili mo, New Year's resolution mo, magsa-spice group ka na. Oh, wake up, sleeper, lift your head. February na, mag-cell group ka na. Utang na loob. Ha? At dahil kaka-immersion lang natin, may manual na. Naku po, utang na loob ha. Sabi nga namin ni Francis, sabi, napakaswerte nyo. Kami, nagsimula kami mag-spice group. 3 years, more than 3 years ago, kanya-kanyang gawa. Kanya-kanyang aral. Kayo, ayan na yung ituturo nyo. Napakapalad nyo. Kaya walang dahilan para hindi talaga lumabas yung leader sa inyo. Come on! Hello? Rise up. We need you. The church needs you. We cannot do it alone because we need you and we want you. Please be with us. Join us. We are all for you. We're all for Christ. Please be with us. This is our calling. This is our anthem. Puro kata. Gawin natin to. Let's do this together. Kasi hindi natin to kaya mag-isa. Amen?